Hello, blessed day to all! So, here's Teacher Lala. Okay? So, tayo po ay kukuha ng BMI ng ating mga learners or magkakandak tayo ng tinatawag na nutritional assessment. So, yan po ang ginagawa natin kapag tayo po ay nagkukuha ng nutritional assessment ng mga learners. So, una po, kailangan po nating kunin ang kanilang height and then kunin natin ang kanilang weight. So, yan po ang ginagamit nating weighing scale kasi yan po ay accurate at yan ang nire-recommend ng ating nakatataas. So, in getting po the height and weight, pinahuhubad po talaga namin ng mga shoes nila kasi may mga shoes kasi na may mga takong. So, makaka-affect yun sa pag-compute ng BMI ng bawat learners. Kapag ka po nakuha namin ng mga BMI ng mga learners na yan, diyan po namin nalalaman ang kanilang nutritional status. And then, kino-consolidate po yan by grade level, by section, and then by grade level. And then, i-consolidate yan ng overall coordinator. So, yan po ang aming ginagawa. So, natandaan po lagi sa pagkuha ng BMI ay kailangan tanggalin ng mga sapatos. Ayan. So, kapag ka po na-identify na yung mga learners na merong kailangan sa nutrition, ayan, yan na po yung ginagawaan ng budget. Yan na po yung mga inire-ready para sa project ng ating departamento, ang feeding program po. So, lahat po ng mga makukuha natin from the assessment na nangangailangan ng nutrition ay mag-undergo sila ng feeding program ng bawat school. So, hindi lang po dito sa amin yan. Nationwide po na ginagawa yan. Ayan. So, natapos na yung mga boys kanina. So, bali yung mga na ina-assess na natin dyan ay yung mga mga girls na. Nauna na yung mga boys kanina. So, yan po yan. So, lahat po sila ay pinapatanggal namin ng mga sapatos. Ayan. So, yun nga po, pagkatapos po ng ma-ready, yung mga yan, magpapa-feeding na po ang bawat school kapag naayos na lahat ng mga documents, na-report na yung mga bilang ng mga beneficiaries natin, and then gagawa niya ng budget, gagawa niya ng tinatawag natin na financial plan. So, gagawin po yan ng school. And then, isasubmit po yan sa division office. And then, pagka po, ibababa na po yung mga order, kung ano yung mga menus na dapat i-ready sa kanila. So, yan po ang laging ginagawa taon-taon. Pero nung nakaraang pandemic, hindi na po namin nagawa iyan dahil, yun nga, bawal nga lumabas yung mga bata. Last year, meron pa rin pong feeding program sa school. Okay? Pero, funded yan ng school canteen last year. Pero by this time, babalik naman po ulit sa dati na funded na rin po yan ngayon ng meron tinatawag na parang nalimutan ko na kung paano yung nagpa-fund niyan. Kasi dati po akong naghawak ng feeding program sa amin. Okay. Dati po akong coordinator. Pero this time, pinasa na po natin sa ibang teacher para matutunan din nila. Okay? So, abangan nyo na lamang po yung susunod na activities. Yun na po yung feeding program sa bawat learners, identified learners na nangangailangan ng tulong. O yung tinatawag natin na mga